Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, sa isip ni Jang Ho, kung hindi dahil sa mga utos ng kanyang pamilya, ayaw niya sanang makipag-usap sa kanila. Hindi makapaniwala si Jang Ho na kailangan niyang maglakbay papuntang Shaanxi kasama ang mga lalaking iyon na dudungi sa dakilang pangalan ng kanyang ama gamit lamang ang brush at tinta. Gayunpaman, sinabi ni Jang Ho na aalis sila kaagad pagkatapos kumain. Bigla na lamang, napansin ni Soso ang presensya ni Joey. Sa kabilang banda, tinanong ng lalaking ito si Joey kung bakit kailangan nitong sabihin sa kanya ang kanyang kaalaman. Kaya naman napapamura si Joey sa kanyang isipan, at ayon sa kanya, gaano man niya sila kulitin, walang magsasabi sa kanya ng kaalaman sa pagpapatakbo ng isang inn. Masisira nito ang kanyang mga plano. Gayunpaman, sa isip ng lalaking ito, hindi niya alam kung saang mayamang pamilya nagmula si Joey, ngunit nagtataka siya kung iniisip ba ni Joey na hindi niya alam na sinusubukan nitong magtayo ng mga inn. Bigla na lamang, dumating si Hang Nim sa lugar at nagmadaling lumapit kay Joey. Ngunit galit na galit si Hang Nim habang tinatanong si Joey kung ano ba talaga iyon. Sa isip ni Joey, talagang napakabilis ni Manager Lee pagdating sa pagtatapos ng trabaho. Samantala, sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Hang Nim si Joey kung alam ba niya kung gaano katagal niya siyang hinanap. Tinanong din niya siya kung bakit bigla na lamang niya tinapos ang kanilang kasunduan ng walang paabi. Bilang karagdagan kay Hang Nim, tinanong niya si Joey kung iyon ba ang ibig sabihin ng pagiging magkapatid sa espada. Ngunit sinabi lamang ni Joey sa kanya na ganoon lang talaga ang naging resulta ng mga pangyayari. Kaya naman galit na sinabi ni Hang Nim kay Joey na kahit ang magkaribal na Merchant Association ay hindi gumagawa ng ganoon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung paano nito nagawang hindi man lamang bigyan ng pagkakataon para sa negosasyon ang isang Merchant Association na may transaksyong nagkakahalaga ng 1,500 taels kada buwan sa kanya at basta na lamang pinutol ang kanilang kasunduan ng ganoon. Bukod pa rito, tinanong rin niya si Joey kung hindi ba't nagsumpaan sila. Gayunpaman, sinabi ni Joey sa kanya na iginagalang niya siya, ngunit dapat malinaw ang paghihiwalay ng personal at pangnegosyong relasyon. At nagsasalita siya na para bang hindi siya binigyan ni Joey ng mga pagkakataon. Kaya tinanong siya ni Joey kung alam ba niya kung ilang pagkakataon ang ibinigay niya sa kanya. Ipinaaalala iyon ni Joey sa kanya tuwing nagkikita sila, na ang halaga ng kinikita ni Hang Nim mula sa kanya bawat buwan ay umaabot sa kabuuang 120 gintong taels. Dagdag pa ni Joey, sigurado siyang bilang isang mangangalakal ay alam na alam ni Hang Nim kung gaano kalaking halaga ang perang iyon. Kaya naman natigilan si Hang Nim sa sandaling iyon dahil alam ni Joey ang halaga ng perang kinikita niya mula sa Onwi Smithy. Magkapatid sa espada, palagi mo akong tinatawag niyan. Wika pa ni Joey. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sabihin kung sinong kapatid ang magbibigay sa kanyang nakatatandang kapatid ng 120 gintong taels bawat buwan ng isang panig lamang. Tinanong din siya ni Joey tungkol sa ganoong uri ng relasyon. Hindi ba't mas katulad iyon ng pakikitungo sa mga tulisan o mga bandido sa bundok at hindi ng magkapatid? Ibig sabihin, mas kahawig iyon ng isang suhol. Gayunpaman, tinanong din ni Hang Nim si Joey kung alam ba nito kung gaano kalaking pagsisikap ang ginawa niya upang makapag-supply sa kanya ng mga ingots. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang binunot ni Joey ang kanyang Heavenly Sword plaque at ipinakita iyon kay Hang Nim kaya naman, labis siyang nagulat nang makita niya iyon. Kasunod nito, sinabi ni Joey sa kanya na tapos na ang kanilang kasunduan. "Oh, mahal kong Ginoo. Naging bastos ako sa inyo nang hindi ko nalalaman kung sino kayo." Sambit ng lalaking nasa kaliwa. Bigla na lamang, sumabat si Jang Ho sa kanilang usapan at galit na tinanong kung sino si Joey at bakit nasa kanya ang sword plaque ng kanilang pamilya. Sa isang iglap, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Joey ng Onwi Smithy. Gayunpaman, inutusan siya ni Jang Ho na ipakita sa kanya ang sword plaque. Ngunit pinigilan ni Soso ang kanyang kapatid na si Jang Ho. Pagkatapos ay sinabi niya rito na si Joey ang pinakasikat na tao sa kanilang pamilya sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Soso, ang sword plaque na iyon ay tiyak na ibinigay ng kanilang pamilya. Sinabi rin ni Soso na natural lamang na hindi alam iyon ni Jang Ho dahil kahapon lamang siya lumabas mula sa isolation training.
Sinabi rin ni Soso sa kanya na maaari niyang tanungin ang Heavenly Elders Court. Ngunit sinabi lamang niya na hindi na. Malalaman ni Jiang Ho ang mga detalye sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa mga kapitan. Gayunpaman, tinanong ni Jiang Ho si Soso kung nag-alok ba si Joey ng isang kamangha-manghang artisan sword sa kanilang pamilya o kung anuman. Subalit natawa lamang si Soso at pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi iyon ang dahilan. Dagdag pa ni Soso, si Joey ay isang taong nagtataglay ng kamangha-manghang martial arts. Gayunpaman, habang nakatitig si Jiang Ho kay Joey, ayon sa kanya, may makinis na mga kamay si Joey, at mga matang hindi naman matalim. Kaya tinanong niya ang kanyang kapatid na babae kung nagbibiro ba ito sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Jiang Ho, tiyak na hindi isang martial artist si Joey. Ngunit sinabi ni Soso sa kanya na nanalo si Joey sa lahat ng hypothetical duels laban sa kanilang unang lolo. Kaya bilang resulta, natigilan si Jiang Ho sa puntong iyon. Alinsunod kay Soso, nagkaroon sila ng 12 ng hypothetical duels ngunit ni minsan ay hindi nanalo ang kanilang unang lolo. At tinanggap pa si Joey bilang isang external disciple. Sinabi rin ni Soso na maaaring external disciple lamang si Joey, ngunit mas mataas pa rin siya sa kanila pagdating sa hierarchy. Sinabi rin ni Soso sa kanyang kapatid na hindi tamang patuloy siyang tretuhin ng ganoon. Gayunpaman, nilinaw ni Jiang Ho kay Soso kung sinasabi ba nito na ang isang taong walang alam kahit isang martial art ay isa sa mga elder ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya, hindi niya yun papayagan hanggat hindi niya nakikita mismo gamit ang kanyang sariling mga mata. Kaya naman inanyayahan siya ni Soso na bumalik sa kanilang pamilya at kumpirmahin iyon. Ngunit sinabi lamang ni Jiang Ho sa kanya na manahimik. Sa isip ni Joey, nariyan pa rin ang usapin tungkol sa Merchant Association, walang mabuting maidudulot ang mas lalo pang pakikialam doon. Sinabi ni Joey na ipagpapalagay niyang nakumpirma na ni Lady Namgang ang pagiging tunay ng sword clock. Kaya sinabi ni Joey na aalis na siya sa sandaling iyon. Alinsunod kay Hang Nim, sinabi niya kay Jiang Ho na minsan na niya itong nakilala sa isang malayong lugar. Sinabi rin niya na isang karangalan ang makilala ang batang sword master. Pagkatapos ay ipinakilala ni Hang Nim ang kanyang sarili bilang mula sa Fire Dragon Merchant Association. Ngunit hindi pa niya natatapos ang pagpapakilala nang biglang pigilan ni Jiang Ho si Joey sa pag-alis at hindi man lang pinansin si Hang Nim. Sa kabilang banda, agad na tinanong ni Joey si Jiang Ho kung mayroon pa ba itong ibang pakay sa kanya. Alinsunod kay Jiang Ho, ang Heavenly Sword Clock ay kumakatawan sa Namgang family. At si Joey ay isang taong wala siyang anumang alam ngunit taglay nito iyon. Dagdag pa ni Jiang Ho, hindi iyon isang simpleng usapin. Gaya ng sinabi ko, hindi ba't nakumpirma na ni Lady Namgang ang pagiging tunay nito? Sagot naman ni Joey. Ang nakakagulat. Sinabi ni Jiang Ho na kinakatawan niya ang patriarch sa sandaling iyon. Kasunod nito ay sinabi niya kay Joey na kailangan din itong patunayan iyon sa kanya. Bilang resulta, lahat ng nasa silid ay natigilan sa sinabi ni Jiang Ho. Napaka-interesanting tao, wika naman ng swordmaster na si Zhou Qian. Dagdag pa niya, tiyak na isang bihasang swordsman si Jiang Ho. Mahirap maabot ang kanyang antas sa kanyang edad. Gayunpaman, sinabi ni Joey kay Zhou Qian na hindi pa niya kailanman binigyan ng ganoong kagandang pagsusuri ang sinuman. Pagkatapos ay tinanong ni Joey si Zhou Qian kung gusto ba nito si Jiang Ho. Ayon kay Zhou Qian, magiging masarap sa pakiramdam na durugan si Jiang Ho. Kaya naman natigilan si Joey sa sinabi ni Zhou Qian. Gayunpaman, sinabi rin ni Zhou Qian na sa tingin niya, sa mga salita ng mundo ni Joey, kailangan maturuan ng leksyon si Jiang Ho. Maturuan ng leksyon. Teka, sir, hindi mo pwedeng gawin iyon dito. Wika naman ni Joey. Ngunit sinabi lang ni Zhou Qian sa kanya na manahimik. Pinayuhan din niya siya na harapin si Jiang Ho dahil iyon ang gusto nito. Sa isang iglap, sinabi ni Joey kay Zhou Qian na sumusuko na siya. Pagkatapos nun, tinanong ni Joey si Jiang Ho kung ano ang gusto nito. Kaagad, sinabi ni Jiang Ho na gusto niya ng isang hypothetical duel. Gayunpaman, inutusan ni Zhou Qian si Joey na sabihin kay Jiang Ho ng eksakto ang sasabihin niya at huwag magdagdag ng anumang hindi kinakailangang komento. Kasunod nito,
Agad naman itong sinunod ni Joey at sinabi kay Jang Ho na ang mga sining ng espada ng Namgang ay nakatuon sa kapangyarihan at pagiging kalmado. Kaya tinanong niya siya kung bakit nakatuon siya sa bilis at pagpapakitang gilas. Dahil dito, labis na nagulat si Jang Ho sa sinabi ni Joey. Dagdag pa ni Joey, tiyak na sinanay siya sa pagharang ng mga akupoint. Ngunit sinabi niya sa kanya na pakiusap ay huwag nang magsanay ng martial arts habang nasa kadiliman. Bagamat natural para sa isang eskrimidor na sanayin ang talas ng paningin, hindi dapat masyadong umasa si Jang Ho sa kanyang nakikita. Samantala, biglang tinanong ni Jang Ho si Joey kung ano ba ang alam niya. Kaya naman agad na sinabi ni Joey sa kanya na para sa mga sining ng pagharang ng akupoint. Sa sandaling sumabog ang kanyang lakas, kailangan na ipinanganak si Jang Ho na may talento upang makamit ang pakiramdam na iyon. Dagdag pa ni Joey, may dahilan kung bakit bihira ang mga sining ng daliri sa Jang Ho. Hindi lamang kailangang may talento ang isang tao, kundi hindi rin ito nababagay sa mga sining ng espada ng pamilyang Namgang. Gayunpaman, nalito si Jang Ho kung ang sinasabi ba ni Joey ay tungkol sa kung gaano siya katalentado sa sandaling iyon. Isara mo ang hanggal mong bibig. Galit na wika ni Jang Ho. Samantala, tinanong ni Joey si Jang Ho kung hindi ba siya sang-ayon. Tinanong din niya siya kung gaano siya nahumaling sa pagbunot ng espada upang umabot sa ganoong kalagayan ang kanyang braso. Kaagad, tinanong ni Jang Ho si Joey kung ano ang mali sa kanyang braso. Kaya tinanong din siya ni Joey kung hindi ba medyo mas mahaba ang kanyang kanang braso. At kung titingnan kung paano namaga ang kalamnan ng balikat ni Jang Ho, tanging ang kanyang Cloud Gate Akupoint lamang ang na-develop. Iyan ay karaniwang katangian ng isang eskrimidor na nahuhumaling sa pagbunot ng espada. Ayon pa kay Joey, ang mga bakas ng isang malaking bato na inilalantad ang sarili kahit hindi ito nadudurog sa mga bagyo sa napakahabang panahon. Kaya naman natigilan si Jang Ho sa sinabi ni Joey. Bilang karagdagan, sinabi rin ni Joey na, ang landas ng isang dakilang dragon na nagpaparusa sa tiwaling mundo habang minamasdan ang mundo at pinahihintulutan ng lahat ng nilikha. Ang landas ng umaaligid na dragon. Ang tunay na kalikasan ng kalangitan na nagpapahintulot sa lahat ng kasamaan. Sa kabila ng pagiging mapuwersa at mapaniil ngunit hindi dinudurog ang mundo. Ang makalangit na emperador. Ang landas ng emperador ay isang dalisay na landas na hindi bumabalik sa isang landas na bumagsak. Bukod dito, ang bughaw na kalangitan na minamasdan ang mundo ng may kayabangan ngunit niyayakap ito ng may pagmamahal. Ayon kay Joey, sa loob ng 200 taong kasaysayan ng sining ng espada ng pamilyang Namgang, walang bakas ng mabilis na mga teknik ng espada ni Magagarbo at walang silbing mga teknik ng espada. Samantala, sa oras na ito, sa isip ni Joey, naparami ang kanyang nasabi. Masyadong siyang nadala at sinabi ang lahat ng sinabi ng Sword God ng eksakto kung paano niya ito sinabi. Bukod pa rito, nalilito siya kung ano ang dapat niyang gawin. Napaisip din siya kung sasaktan ba siya ni Jang Ho. Bigla na lamang, nakialam si Wasiamyong at sinabing 400 taon iyon. Gayunpaman, sa isip ni Jang Ho, makalangit na kasulatan. Ang pinag-uusapan lamang ni Joey ay ang pangunahing sining ng espada ng pamilyang Namgang. Ngunit, sinabi ni Jang Ho sa kanyang sarili na maging ang mga pangunahing bagay na iyon ay nakalimutan na niya. Kaya naman nagtaka si Jang Ho kung kailan siya nagsimulang maging ganoon kahumaling. Dagdag pa niya, hindi siya makasabay sa bilis ni Ching Wunso. 10-10 at daan-daang barya sayo ng teknik ng espada. Mount Wayang Dragon, Ching Wunso. Upang matalo siya, ginugol ni Jang Ho ang nakaraang 3 taon sa pagsasanay habang itinutulak ang kanyang katawan sa sukdulan. Ngunit naging mas sensitibo, magaspang, at mabagsik ang kanyang puso. Dahil natatakot siya sa kanya. Bigla-bigla, kalmadong tinanong ni Jang Ho si Joey kung sinasabi ba niyang Joey ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi makapaniwala si So-So na formal nang nagsalita ang kanyang kapatid. Samantala, sumagot naman si Joey na tama iyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Jang Ho kay Joey na pinagsabihan siya nito na parang isang ama. Ako, si Namgang Jang Ho, ay hindi isang taong ganoon kabulag. Hindi ko na pinagdududahan ang iyong kakayahan. Wika pa ni Jang Ho. Dagdag pa niya, kahit na nakabatay ito sa herarkiya,
tama lamang na tretuhin niya si Joey bilang isang guro. Gayunpaman, si Jang Ho ay isa pa ring batang patriarka. Kaya sinabi niya kay Joey na sana ay maunawaan nito na ang pagsasalita ng formal ang tanging magagawa niya. Dagdag kaalaman mga lods, ang guro sa kontekstong iyon ay isang tagapagturo, isang taong nagtuturo ng martial arts. Samantala, sa isip ni Joey, gaya ng inaasahan sa asal ng isang taong nasa orthodox. Tunay na kamangha-mangha iyon. Kaya habang tumatawa si Joey, sinabi niya kay Jang Ho na hindi nito kailangang mag-alala tungkol doon. Sinabi rin ni Joey na medyo kalahating pinilit siya ng lolo ni Jang Ho na maging panlabas nitong disipulo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jang Ho na magsalita na lamang ng komportable. Sa kabilang banda, sa isip ni Hang Nim, kung iisipin na iginagalang ng batang swordmaster si Joey. Sa hindi inaasahan, bigla niyang binati si Jang Ho. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hang Nim na isang sword brother ni Joey. Dagdag pa niya, siya rin ang ikatlong anak ng Fire Dragon Merchant Association. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Jang Ho. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Jang Ho si Joey kung hindi ba magiging masyadong bastos kung may itatanong siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung nais ba nitong uminom ng tsaa kasama niya. Kaagad, sinabi ni Joey na magiging karangalan iyon. Gayunpaman, ayon kay Hang Nim, hindi niya maaaring hayaang matapos ng ganoon na lamang ang kanyang relasyon kay Joey. Sandali lang, gawin mo man lang ito para sa akin, Wi. Sambit ni Hang Nim. Ngunit sinabi ni Joey sa kanya na huwag niyang sabrohan ang mga bagay. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung hindi ba tumatanggap ng sweldo ang mga accountant ng Fire Dragon Merchant Association. Agad namang sumagot si Hang Nim at sinabing, haha, hindi ka ba 10 beses, hindi 20 beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Kaya naman humingi si Joey ng paumanhin kay Jang Ho. Pagkatapos ay sinabi ni Jang Ho sa kanya na ayos lang iyon. Sinabi rin niya sa kanya na asikasuhin muna ang kailangan niyang gawin. Sa sandaling ito, habang sinusuri ni Joey ang kwaderno, bigla niyang sinabi kay Hang Nim na kung may kabuuang 82 na item sa talaan ng mga binili, kung gayon ang kabuuang presyo ng pagbili ay 4,873 taels. Pagkatapos nun, nagpasalamat si Hang Nim kay Joey. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung marami ba siyang biniling tela noong buwang iyon. Sinabi rin ni Joey na hula niya ay nakakuha si Hang Nim ng bagong kasunduan, o tinanong niya siya kung may pagtaas ba ng demand sa kung saan. Ngunit sinabi lamang ni Hang Nim na binibili at iniimbak lamang niya ang mga iyon habang mura pa ang mga ito sa sandaling iyon. Kita mo, tingnan mo ang sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit isa ka lamang mangangalakal hanggang sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Wika pa ni Joey. Sinabi rin niya na hindi kailanman inilalabas ni Hang Nim ang lahat ng kanyang baraha at puno siya ng kasakiman. Kasunod nito, tinanong ni Joey si Hang Nim kung paano siya makikipagnegosyo sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Hang Nim. At sinabing magkikita silang muli sa susunod na pagkakataon. Sa kabilang panig, ayon sa lalaking ito, katawa-tawa iyon. Samantala, inanyayahan ni Jang Ho si Joey sa kanilang mesa, ngunit sa hindi inaasahan. Biglang sumigaw ang lalaking ito at nagsabing, paano naging posible iyon? Tinanong din niya si Joey kung paano niya iyon nagawa. Kaya naman nalito si Joey kung ano ang tinutukoy ng lalaking iyon. Ayon sa lalaking ito, mayroong 82 na item na may magkakaibang timbang. Mayroon ding mahigit 36,000 na rolyo ng tela. Tinanong niya si Joey kung paano niya iyon nabilang sa isip ng napakabilis. Tinanong din niya siya kung siya ba ang Diyos ng pagkukwenta dahil ayon sa kanya. Kahit sa pamilyang Jegal na ginugol ang kanilang buong buhay sa pag-aaral ng aritmetika mula pagkabata ay walang sinuman na kayang magkwente sa isip ng ganoon kabilis. Kaya labis na nalito ang lalaking ito kung ano ba talaga ang mayroon kay Joey. Napaisip din siya kung anong uri ng paraan ng pagkukwenta ang ginagamit ni Joey. Kung ito ba ay lattice multiplication, abacus. Ngunit sinabi niyang hindi, dahil walang dala si Joey sa sandaling iyon, kaya sinabi niyang hindi iyon posible. Bilang karagdagan, tinanong niya si Joey kung tama ba siya na iyon ay isang uri ng nakasulat na pagkukwenta o pabaliktad na pagkukwenta. Gayunpaman, nalito si Joey kung ano ba ang pinagsasasabi niya dahil ayon sa kanya,
wala iyong kinalaman sa mga iyon. Ayon pa kay Joey, gusto niya itong ipaliwanag sa kanya ngunit nalito siya kung paano niya ipapaliwanag ang makabagong matematika. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng makabagong matematika at aritmetika ng Central Plains ay ang konsepto ng zero. Kahit na maraming bagay ang kailangang kalkulahin, maaari lamang gumamit si Joey ng mga polynomial expression o factorization upang madali itong makalkula. Kaya nagtaka si Joey kung bakit niya tinatrato ang isang napakasimpleng bagay na parang isa itong superpower. Gayunpaman, sinabi ni Joey sa kanyang sarili na kailangan pa rin niyang magsabi ng kahit ano, kaya susubukan na lamang niya. Pagkatapos nun, tinanong ni Joey ang lalaki, kung ano ang magiging bilang kung susubukan niyang paramihin ang 5 at wala. Agad-agad napaisip ang lalaking ito kung paano mapaparami ang 5 sa wala. Bilang karagdagan, tinanong din siya ni Joey kung hindi ba niya naisip noon na ang wala ay maaaring maging isang numero. Ngunit labis na nalito ang lalaking ito sa sinabi ni Joey. Napaisip pa siya kung anong uri ng kakaibang loika iyon dahil ayon sa kanya. Ang mga numero ay nakabatay sa katotohanang may umiiral na bagay. Kaya nalito siya kung paano magiging isang numero ang wala. Sa isip ni Joey, alam niyang mangyayari iyon. Kaya sinabi na lamang niya sa lalaki na kalimutan iyon. Sandali lang, pakisabi sa akin, paano mapaparami ang 5 sa 0? Wika ng lalaking ito. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na dahil hindi ito maaaring paramihin, nananatili itong wala. Ngunit hindi pa rin iyon naintindihan ng lalaking ito at ayon pa sa kanya, dahil ang wala ay hindi maaaring paramihin ng isang numero, ang 5 ang numerong natural na mananatili. Kaya tinanong niya si Joey kung anong klaseng kakaibang loika iyon. Bilang resulta, naubos na ang pasensya ni Joey. Tinawag pa niyang isang ulyanin ang lalaking ito. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.